Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na barangay na matatagpuan sa gilid ng bundok, may isang kakaibang matandang babae na lagi naglalakad sa kalsada tuwing gabi. Siya ay nakasuot ng lumang saya, nakalugay ang puting buhok at walang imik. Ang tanging palatandaan ng kanyang presensya ay ang kanyang itim na plastik na tila lagi niyang bitbit. Ang tunog ng plastik na kumakaluskos sa kalsada ay parang babala ng panganib. Sabi ng mga matatanda, si Lola Marta ang pangalan ng babae. Noong kabataan niya, isa siyang mananahi sa barangay at kilala sa kanyang husay sa paggawa ng mga magagarang damit. Ngunit minsang nagkaroon ng matinding tagtuyot. Pinagbintangan siya ng mga tao bilang salarin. Sabi nila, siya raw ay may kakayahang mangkulam at isinumpa niya ang barangay dahil sa kanyang galit. Sinugod siya ng mga residente sa kanyang bahay. Sinunog ang kanyang ari-arian at pinalayas siya sa lugar. Hindi na muling nakita si Lola Marta noon. Hanggang sa isang araw, isang misteryosong sunog ang tumupok sa bahay ng isa sa mga nanguna sa pagsunog ng kanyang ari-arian. Simula noon, isa-isa nang nawala ang mga taong nanakit sa kanya. At makalipas ang ilang dekada, isang matandang babae ang nagsimulang magpakita tuwing gabi. May dala itong itim na plastik. Ang matandang si Lola Marta, ayon sa mga kwento ng matatanda, ay hindi na tao. Siya ay naging isang aswang. Isang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng tao at pagpaparusa sa mga nagkasala sa kanya. Ang kanyang itim na plastik ay sinasabing naglalaman ng mga labi ng kanyang mga biktima. Mga buto, piraso ng damit at kahit anong bagay na nagpapaalala sa kanya ng paghihiganti. Ngunit hindi lamang mga taong may kasalanan sa kanya ang kanyang biktima. Sinasabi ng ilan na siya'y nagpaparusa rin sa mga mausisa, lalo na sa mga bata at kabataan na tumatawid sa kanyang landas. Ayon sa isang matandang albularyo, ang itim na plastik ay puno ng malas at sumpa. Ang sino mang tumingin o humawak dito ay isinusumpang magdusa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Isang gabi, may 3 kabataan, sina Rico, Ana at Joel, ang nagpasya na sundan ang matanda. Lumalakas ang kanilang kuryusidad kung ano ang laman ng itim na plastik. At nais nilang malaman kung ano ang lihim na itinatago nito. Ayon sa kanilang plano, dadaan sila sa likod ng matanda at aagawin ang plastik. Nang sundan nila ang matanda papunta sa abandonadong bahay, may naramdaman na silang kakaiba.
Parang lumalabo ang ilaw ng kanilang flashlight at ang paligid ay tila naging mas malamig. Ngunit sa kabila nito, nagtuloy sila. Nang makapasok sila sa bahay, naroon ang matanda, nakaluhod at tila may binibigkas na dasal. Sa gitna ng kanyang harapan ay ang itim na plastik. Nakabukas at may kakaibang liwanag na lumalabas mula rito. Lumapit si Rico ng palihim upang masilip ang laman. Ngunit bago pa niya mahawakan ang plastik, biglang napatingin sa kanila ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. "Bakit kayo naririto?" tanong nito. Ang boses ay parang hindi pangkaraniwan, matalim at parang boses ng higit sa isang tao. Tumakbo sina Ana at Joel, ngunit hindi na nila natulungan si Rico. Sa sumunod na araw, nakita ang sapatos ni Rico sa gilid ng ilog. Ngunit wala ang kanyang katawan. Mula noon, walang naglakas loob na lumapit muli sa matanda o magtanong tungkol sa kanyang itim na plastik. Lumapit ang mga taga-barangay sa isang albularyo upang hingin ang paliwanag. Ayon sa kanya, si Lola Marta ay naging balbal, isang uri ng aswang na kumakain ng laman ng tao at naninirahan sa dilim. Ang itim na plastik ay nagsisilbing sisidlan ng mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. Ang mga biktima raw niya ay nagiging bahagi ng kanyang lakas. At habang dumarami ang laman ng plastik, mas lalong tumitibay ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging paraan upang mawakasan ang sumpa ni Lola Marta ay ang pagsunog sa plastik. Ngunit babala ng albularyo, sino mang magtangka nito ay maaaring mamatay bago pa man magtagumpay. Hanggang ngayon, naririnig pa rin sa barangay ang tunog ng plastik tuwing gabi. Wala nang lumalabas sa gabi, lalo na kapag walang buwan sa kalangitan. Ang abandonadong bahay ay iniwasan na rin ng mga tao. Kung minsan, may mga nawawalang bata o kabataan sa barangay. At ang tanging naiwan ay ang isang peraso ng damit o gamit na tila iniwan bilang babala. Ang tanong ng mga tao, kailan titigil si Lola Marta at sino ang magiging susunod niyang biktima? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.